Asher, ano yung panukalang parusa sa mga lalabag sa anti-red tagging bill na isinusulong sa Senado? Aga 10 taong pagkakakulong at habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyong pampubliko. Ito ang mga parusang maaaring maipataw sa sinumang mapapatunayang lumabag kung maisa sa batas itong anti-red tagging bill. Isinusulong sa Senado ngayon ang panukalang batas na inihain ni Senator Jinggoy Estrada na naglalayong tuldukan ang pagsasagawa ng red tagging. Ito ay sa pamamagitan ng pagdedeklara na ang red tagging ay isang krimen na mayroong kaakibat na parusa. Paliwanag ni Senador Estrada, ang red tagging ay hindi lamang nagbibigay sa isang individual ng label o bansag na communist sympathizer, kundi isa itong banta na agad nalalagay sa panganib ng buhay ng mga taong nasasangkot dito. Kadalasan aniyang nagiging sanhi ito ng harassment, paglabag sa karapatang pantao at dahilan sa pagpaslang ng mga aktivista, mamamahayag, community leaders at ordinaryong mamamayan. Binigyan diin ang mambabatas na matagal nang nanganganib ang buhay ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mga aktivista dahil sa red tagging. Naglilikha rin anya ito ng chilling effect sa mga lehitimong kritiko at leader ng komunidad, kabilang na ang mga mamamahayag at naghahasik ng takot sa bansa. Ayon pa sa mambabatas, ang panukalang SBN 1071 ay nakaangkla sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong De Duro versus Major General Vinoya, kung saan kinilala niya ng Korte na ang red tagging, paninirang puri, maling pagle-label at guilt by association ay naglalagay sa panganib sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Kadalasan rin itong nauuwi sa pagdukot, pananakot o maging extrajudicial killings. Nais rin ng panukala na kilalanin at ipaloob sa batas ang red tagging upang mabigyan ng proteksyon ang mamamayan kontra sa hindi makatarungang pananakot, panggigipit o pag-uusig. Ang red tagging ayon sa SBN 1071 ay ang hayagang pagbansag o pag-akusa sa mga individual o grupo bilang mga komunista, terorista o kalaban ng Estado na kadalasan ay walang sapat na ebidensya. Maituturing na red tagging ang paglalabas ng pahayag sa publiko, social media posts, tarpaulin, karatula, deklarasyon, public events at iba pang platapormang ginagamit upang i-label o siraan ang isang tao o grupo bilang kalaban ng Estado. Ilang beses na ring inihain ang kahilintulad na panukala laban sa red tagging sa nakaraang Kongreso, partikular na sa 19th Congress. Aga sa ngayon ay wala pang nakatakdang schedule para sa mga pagdinig ng mga kaukulang Senate Committee kaugnay nga ng anti-red tagging bill. Sa isang kahilintulad na panukalang batas rin ang isinumite o inihain naman sa Kamara ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.